buhay na ang nasira dahil sa taglay na kahinaan pagdating sa tawag ng laman. Pero paano kung hindi lang relasyon ang masira ng kahinaang ito? Paano kung buhay at kamatayan na ang nakataya? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Lahat naman siguro ng pamilya ay may iba't ibang kapintasan. Ika nga, nobody's perfect. Tulad na lang ng pamilya namin. Isang OFW ang papa ko noon, kaya ang nag-aalaga sa amin ng kuya ko ay ang tiyahin ko. Pero hindi yon naging madali, lalo na at hindi maganda ang pakikitungo nila sa amin. Hanggang isang araw, tila naging epidemya sa lugar namin ang karmahin dahil sa mga kasamaang ginagawa nila. Kabilang na roon ang mga babaero. Ang kwento kong ito ay hindi gaanong magfo-focus sa akin, sa halip sa buong pamilya ko, lalo na sa kuya ko. Ako nga po pala si Carla at ito ang kwento namin ng kuya ko. Carla! Ano ba naman itong hugasin dito sa kusina? Kanina pa to ah! Ay, di ba ang sabi ko sa'yo kanina bago ko umalis para magpa-nail extension? Hugasan mo na to? Bakit nandito pa rin? Ay, pasensya na po, Tita Neha. Tinapos ko pa po kasi ang mga labahan niyo ng mga anak mo. Eto na po, maghuhugas na po ng plato. Bakit kanya ng tono ng pananalita mo, ha? Para kang nangiinis, ha? Hindi naman po, Tita. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Gusto niyo po ba na hindi kaagad matuyo ang mga labahin niyo kung hindi ko matatapos agad? Maganda pa naman ang araw ngayon. Naku, ang dami mo pang kung ano-anong sinasabi. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa kusina at maghugas ka na ng pinggan. Lecheng bata ito, napakatamad. Sinong tamad? Ang kapatid ko na ipinaglaba pa kayo? O ikaw na ipinang-nail extension yung padala ni Papa? Ano? Ikaw na bata ka, napakayabang mo ah. Hindi ito padala ng tatay mo, ano? Para sabihin ko sa inyo, hindi pa nagpapadalang tatay nyo? Pera ng tito nyo pinangpagawa ko nito. Kaya huwag kayo masyadong mayabang dyan. Porque nasa ibang bansa ang tatay nyo, astang prinsipe at prinsesa na kayo. Magugas ka ng pinggan, Carla. Huwag mong gayahin tong kuya mong pasagulero. Kapal naman ng... Chris, ano ba? Huwag mo nang patulan si Tita. Baka mamaya magsumbong na naman yan kay Papa eh. Nakakainis din kasi yan si Papa eh. Kahit kailan di tayo pinaniniwalaan. Ikaw din kasi, hinahayaan mong gawin kang alipin niyang si Tita Nene. Samantalang buong pamilya niya yung pinapakain ng sinasahod ni Papa sa Australia. Eh hayaan mo na. Wala naman tayong magagawa. Kailangan pa natin magtiis dito hanggang sa makagraduate tayo ng college. Kaya ikaw, huwag puro pambababae ang inaatupag mo. Mag-aral ka rin ng mabuti para naman makaalis na tayo rito pagkatapos ng college. Magtrabaho ka at isama mo na ako paalis dito. Ang tagal pa nun, Carla. Imbis kasi na college na ako, may senior high school pa. Sige na nga at magugas ka na ng pinggan. Baka hindi ko matansya si Tita Nene eh. Pasuntok pa yung nguso nun na putok sa lipstick. Galing mag-lipstick pero hindi kayang palitan ng diaper yung pinsa natin. Hoy, baka marinig ka pa niya, kuya. O hindi marinig niya, wala kang pakialam. Eh teka, ba't bihis na bihis ka? At saka grabe yung pabango mo ah. Teka, pabango ko yan ah. Binuhos mo na naman sa katawan mo? Hindi ko binuhos no, konti lang eh. Konti, pero halos manot sa ilong kong amoy ah. Kuya naman eh. O sige na, alis na ako. May date pa kami ni Janela. Janela? Sino na naman yun? Hindi mo na kailangang alamin, okay? Magugas ka na ng pinggan bago ka pa ulit dakdakan ni Tita Nene. Napabusangot na ako ng tuluyan nang iwan ako ni Kuya Chris para makipag-date. Nakakainis dahil inubos na naman niya ang pabango ko na bagong bili ko lang. Ang hirap pa naman makabili ng pabango lalo na kung may kuripot kang tita. Napabuntong hininga na lang ako at imbis na intindihin pa ang pabango ko, hinarap ko na lang ang mga hugasing pinggan. Tambak ang mga hugasin at ako lang ang madalas na maghugas nito. May anak naman si Tita Nene, kasing edad ko ang panganay niya, pero imbis na makatulong sa gawaing bahay, puro paglalandi lang ang ginagawa.
Sa totoo lang, awang-awa na ako sa sarili ko dahil ako na lang ang ginagawang utusan ni tita. Pero wala akong magawa dahil kahit naman magsumbong ako kay Papa, hindi niya ako pakikinggan. Iisa lang ang madalas niyang sagot sa tuwing magrereklamo ako. Huwag abusuhin ang kabaitan ng tita ko at sundin na lang ang mga utos nito. Pagkatapos kong maghugas ng pinggan, nagsaing pa ako at nagluto ng ulam dahil parating na si Tito at kapag yon ang dumating na walang makakain, siguradong sermon ang aabuti ni Tita Nene at sa susunod na araw, ako naman ang masisermonan. Ay, Carla, nasa ka na ba? Nakapagluto ka na ba ng ulam at kanin? Opo, tita. Tapos na po. Mabuti kung ganun. May utos ako sa'yo, halika rito. Tita, gumagawa pa po ako ng assignment. O di mo naman gawin yung assignment na yun mamaya. Halika na muna rito, saglit lang naman eh. Tita naman. Eto na po, papunta na. Etong pera. Pumunta ka sa bahay na katabi ni Lorna. May bagong lipat doon na nakasalubong ko kanina. May binibenta siyang sabon na pampaputi eh. Inalok niya sa akin kanina kaya lang wala akong dalang pera. Bakit po hindi kayo ang pumunta? Hindi ko po alam kung saan yun. Sa tabi nga ng bahay ni Lorna. Tanungin mo si Lorna para makasiguro ka. Nakakainis tong batang to. Daming reklamo kapag uutusan ko. Bilisan mo na at bumili ka na. Maliligo na ako pagbalik mo eh. Sige na nga po. Gumagawa kasi ng assignment yung tao eh. Bilisan mo na. Ang dami mo pang satsat. Kakamot-kamot sa ulong umalis ako ng bahay. Bit-bit ang pambili ng sabon na sinasabi ni Tita Nene. Napaka-arte talaga ng tita ko. Lahat ng uso sinasabayan niya. Kaya nga kahit na may edad na siya, maganda pa rin ang itsura. Nakabusangot ako habang naglalakad papunta sa bahay na binanggit ni tita. Nang makarating ako doon, kumatok ako sa pinto at hinintay na may magbukas. Medyo matagal. Nakasampung katok yata ako bago ako pinagbuksan ng isang babaeng napakaganda. Sa sobrang ganda niya, masisilaw ka talaga. Maputi ang balat niya at may kulot na buhok. Ang mga mata niya ay kulay brown at ang mga labi niya naman ay mamula-mula. Magandang gabi. Sinong hanap mo? Ako po yung pamangkin ni Tita Nene. Kilala niyo po siya, di ba? Nene? Oo, si Aling Nene. Nakausap ko lang siya kanina. Ang sabi niya, bibili siya ng sabon sa akin. Opo, yun nga po yung pinapabili niya sa akin. Eto ng sabon oh. Yan ang sabon na ginagamit ko kaya pumiti ako ng ganito. Talaga ho? Hindi ba inborn ng ganyang pagkaputi? Hindi ako ganito kaputi nun. Gusto mo ba ng pruweba? Kung meron po, sige nga po, patingin. Halika rito sa loob ng bahay ko. Ipapakita ko sa iyo yung pictures ko nung high school pa lang ako. Teka lang po, ilang taon na po ba kayo? Hulaan mo. Ang bata niyo pa po tingnan eh. Para pong nasa high school pa lang. Mukha lang. Pero 23 years old na talaga ako. Kakatapos ko lang mag-aral ng college at ngayon, magtuturo na ako bilang teacher sa senior high school. Talaga po? Saang school po? Andyan lang sa may college na malapit. Ibig sabihin, magiging teacher ka po ni kuya. Hindi ko sigurado dahil magkakaiba naman ang subject sa bawat section eh. Pero oo, may posibilidad kung nasa grade 8 na siya. Opo, grade 8 nga po ang kuya ko. Ay kung ganon, malalaman natin kung magiging estudyante ko nga siya. Siya nga pala, ito yung pictures ko nung nasa high school pa ako. O, diba? Ang dami ko pang tigyawat noon, tsaka ang itim-itim ko. Hala, oo nga no. Ang itim niyo pa nun. Kaso parang ibang tao po ito eh. Parang hindi po ikaw. Naku, madalas talaga na yan ang sinasabi sa akin ng mga tao dahil sobrang layo talaga ng itsura ko noon kaysa ngayon. Dahil po ba talaga sa sabon na to? Oo, dahil dyan talaga. Kung gusto mo, pwede ka rin gumamit niyan. Ilang taong ka na ba? 16 pa lang po ako eh. Bawal pa po sa akin yan. At tamang-tama lang ang edad mo para gumamit itong sabon. 16 years old ako nung unang beses ko itong ginamit eh. Talaga po? Kaya lang di po ako makakabili niyan kasi wala akong pera. Marami naman ang isang bag ng sabon na binili ng tita mo. Sigurado kung pwede ka namang humingi. Ha? Nako, hindi po ako bibigyan nun. Di, kumuha ka na lang ng isa tapos wag mong sabihin sa kanya kung ilan yung laman yan.
Subukan mo lang naman. Ayaw mo bang maging kasing puti ko? Ayos lang naman po. Sa tingin ko, bagay naman sa akin ang morena. Mas gaganda ka pa kapag pumuti ka. Ito, ako nang kukuha para sa'yo. Baka po bilangin ni tita. Hindi ko sinabi kung ilan ang laman yan, kaya huwag kang masyadong matakot. Bawat bibili ang tita mo, bawasan mo na lang. O, di ba? Galing nang naisip ko, no? Sige ho. Kaya lang ho nakakakonsensya. Huwag kang makonsensya, para sabon lang naman. Noong unang beses na makilala at makausap ko si Ate Lena, kakaiba na talaga ang kutob ko sa kanya. Hindi ko gusto na pinapakupit niya ako ng sabon na pinabili sa akin ni tita. Hindi ko rin yun kinuha. Ibinalik ko sa paper bag at buo kong ibinigay kay tita kahit na nakakaakit nga talagang gumamit lalo't ang kinis talaga ng resulta. Ilang linggo pa nga simula nang gamitin yun ng tita ko, talagang mas kuminis na siya ng husto. Ay! Salamat naman at napansin mo ng pagbabago ng kutis ko, mahal ko. O diba? Legit talaga yung sabon ni Lene. Nakakaputi at saka nakakaganda. Lena, sino yung binanggit na pangalan ni tita? Hindi mo ba yun kilala? Siya yung bagong lipat dito sa barangay natin. Ang kilala ko lang na bagong lipat na Lena yung teacher namin eh. Yun nga, si Ate Lena. Teka lang, kapitbahay lang natin si Ma'am Lena? Oo nga, ang kulit. Hala, bakit di mo sinabi sa akin? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo kung sino mga bagong kapitbahay natin? Crush na crush ko pa naman yung si Ma'am. Teka, saan siya nakatira? Ano ka ba, kuya? Hindi mo pwede maging crush si Ate Lena, no? Teacher mo siya. Parang hindi pwede. Bata pa naman siya eh. Ilang taon lang yung pagitan namin dalawa eh. Tsaka bagay na bagay kami. Maganda siya, gwapo naman ako. Nako, hindi mo lang alam kung anong itsura nun nung kasing edad ko siya. O bakit? Ano bang itsura niya? Ang pangit, parang ibang tao. Pinapasok niya ako sa bahay niya at pinakitaan ng lumang picture niya nung 16-year-old pa lang siya. Ang itim tapos ang daming tigidig. Ang sabi ko nga sa kanya baka ibang tao yun. Kasi sobrang layo eh. Pero sabi niya siya talaga raw yun. Nalokan niyang bumili ng sabon no? Oo. Paano mo nalaman kuya? Baka marketing strategy niya lang yun. Huwag ka maniwala na siya talaga yun. Imposibleng pumuti ng gusto yung gumagamit lang ng simpleng gamot. Bakit si tita? Tingnan mo. Kuminis nga ang balat niya eh. Oo nga, pero sa tingin ko, dahil lang yan sa sobrang paliligo. Sabagay, tama ka kuya. Simula nung bumili siya ng sabon na binebenta ni Ate Lena, 3 beses na siya kung maligo. Aksayado nga sa tubig eh. Yari ka na naman yan kapag dumating yung bill ng tubig. Siguradong sa paghuhugas ng pinggan at paglalaba mo ng mga damit isisisi kapag dumaas. Yun lang. Ay, kailan kaya tayo makakatakas sa ganitong sitwasyon no, kuya? Ayos naman ako sa sitwasyon natin. Ikaw lang naman kasi nagpapakatang sunod-sunuran dyan sa tiyahin nating feeling rain eh. Kung hindi ko naman susundin si tita at gayahin ko yung ginagawa mong patakas-takas malilintik ka naman ako kay tito. Alam mo naman kung gaano kalaking katawan nun, di ba? Kahit ikaw, hindi mo kayang pumalag kapag siya na ang nambugbog. Ay, ewan. Lalabas na muna ako. Ayoko makitang naglalampungan si tita at tito. Nakakadiri. Sama ako, kuya. O di sumama ka. Hoy! Kayong dalawa! Saan kayo pupunta? May bibilin lang po, tita. May bibilin lang pero magkasama pa kayong dalawa. Ayos rin talaga kayo, no? Imbis na tumulong sa paglilinis ng bahay Bilisan mo, ang sakit sa tenga. Bago pa humaba ang sermon ni tita, agad-agad na kaming lumabas ni kuya. Pagkalabas ng bahay, kung ano-ano ang tanong niya tungkol kay Ate Lena, bagay na alam ko naman kung anong dahilan. Si Kuya Chris kasi yung tipong hindi siya interesado sa kahit na ano bukod sa kung ano lang ang gusto niya para sa sarili niya. Nagiging interesado lang siya sa iba kapag para sa ikaliligaya niya. Ewan ko ba sa kanya, hindi ko talaga alam kung anong masaya sa pambababae. Sige na kasi Carla, sabihin mo na sa akin kung saan yung bahay ni Ma'am Lena. Naku, kuya. Baka mamaya mapahamak pa si Ate Lena sa binabalak mong yan, ha? Carla naman kuya mo ako. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala. Kaya wag mong pangarapin pa si Ate Lena at baka sapukin talaga kita. Napakabait mo talagang kapatid, no? Ano ba kasing masarap sa pampababae, Kuya Chris? Pampakulyata yan eh.
Alam mo, hindi ka cool sa ginagawa mo. Ang cool ay yung mga lalaking loyal sa isa. Hindi mo alam kasi hindi ka naman lalaki. At hindi rin ako papayag na malaman mo. Tsaka ikaw nakita kita kanina. Nakasama mo yung Mark. Kasama dun, babaero yun. Anong akala mo sa akin? Kagaya ng mga babaeng mong pumapatol sa mga babaero. Takot ka rin pala sa sarili mong multo. Oh, huwag ka magbo-boyfriend hanggat hindi ka pa nakakatapos ng pag-aaral ha. Kalbo ka talaga sa akin. Hala, pag ako bawal mag-boyfriend, pag ikaw pwede? Ha? Ba't nagbabala ka talaga mag-boyfriend no? Ang protective mo palang kuya, Christopher. Ma'am Lena, ay, ma'am, syempre po, kapatid ko po siya. Bakit nasa labas pa kayo? Gabi na. Kasi, May bibilhin lang po kami, Ate Lena. Uuwi na rin po kami. Ganun ba? Mas mabuting umuwi na kayo kaagad. Hindi maganda para sa mga nasa edad yung gumagala pa sa gabi. At ikaw, Chris, bakit ganyan ang mukha mo? Pulang-pula. wala po, lang. Nako, Carla. Baka alak ang bibilin nyo, ha? Tingnan mo kuya mo, lasing na yata. Umuwi na kayo. Huwag na kayong gumawa ng kalokohan. Ay, ma'am, hindi po ako lasing. Ay, bahala ka. Nasa tamang edad ka na. Pero ikaw, Carla, huwag ka munang gumahi sa kuya mo. 16 ka pa lang. Opo, Ate Lena. May bibilhin lang po kami saglit pagkatapos uuwi na po kami. O siya, sige na. May pupuntahan pa kasi ako. Saan po kayo pupunta, ma'am? Hindi mo na kailangang itanong, Chris. Magkita tayo bukas sa school, ha? Oh, bakit ka tumatawa dyan? Napagkamalan ka kasing lasing. Sus, pagkamalan na nga ako, di mo pa ako pinagtanggol. Kapatid ba talaga kita? Ikaw naman kasi. Bakit ganun ka magsalita? Uutal-utal? Ewan ko ba? Hindi naman ako ganun sa ibang mga babae. Pagdating lang kay Ma'am Lena, talagang nauutal ako. Ganda kasi talaga niya. Ay nako, tara na nga kuya. Teka, pwede kayang sundan natin si Ma'am? Curious lang ako sa siya pupunta eh. Ano? Kuya, ano ka ba? Stalker na ang dating yan Hindi, ano ka ba? Kailangan lang naman nating makatakas sa paglalandian ni Tito at Tita, di ba? Wala na naman tayong magawa. Kaya tara na. Nako, delikado talagang sumama sa'yo, no? Ano ayaw mo sumama? Eh di umuwi ka na. Ito na nga, sabi ko na nga, sasama ko Kahit ayaw kong sumama, napilitan na lang ako para lang makaiwas na umuwi sa bahay. Ayaw ko naman kasing makitang maglandian sina Tito at Tita. Kapag magkasama silang dalawa, wala na silang ibang ginagawa kundi ang magharutan. Wala silang pakialam kung naririnig at nakikita man namin ang lantarang ginagawa nila. Nakakasuya, kaya naman mas mabuti pang lumabas na lang para hindi sila makita. Gaya ng gusto ni Kuya, sinundan namin si Ate Lena. Medyo malayo ang distansya namin mula sa kanya. Malayo rin ang nilakad namin. Nakakapagtaka nga dahil panay lang ang lakad niya. Para siyang hindi napapagod. Kuya, napapagod na ako kasusunod sa kanya. Parang wala siyang balak huminto sa paglalakad. Shh! Huwag kang maingay dyan. Baka mapansin niya tayo. Si kuya naman Umuwi ka na kung gusto mo. Teka, huminto na siya. Oo nga, pero anong gagawin niya rito sa motel? May lalaking paparating. Ako, kuya. May boyfriend na pala si Ate Lena. Oh, teka. Bakit ka tumatalikod? Ayokong masaktan. Tara na, kuya. Umuwi na tayo. Nasayang lang yung pagod natin papunta rito. Nakakainis. Sa tingin ko, hindi naman nasayang. At least, nalaman na natin na may boyfriend siya, di ba? Sus, boyfriend pa lang naman eh. Asawa nga naaagaw pa. Shota pa. Grabe ka, kuya. Paano kung nagmamahalan pala silang dalawa? At saka tingnan mo, ang gwapo ng boyfriend niya, no? Ang tangkad at moreno. Mukha ring mabango. Hindi katulad mo, maasim. Hoy, ano mo ka maasim? Ang bango ko kaya. Mabango ka lang kasi pinapaligo mo sa katawan mo yung pabango, no? Tara na nga, kuya. Umuwi na tayo bago pa tayo masarahan ng pinto at masermonan ni tita. Marahas na napabuntong hininga siya bago kami tuluyang umalis.
Habang pauwi, talagang bagsak ang balikat niya na para bang nanlulumo siya sa nakita. Hindi naman ganito ang kuya ko pagdating sa ibang babae. Kapag may nagustuhan siyang babaeng maganda, aalamin niya ang tungkol sa babaeng yon tulad ng ginawa niya ngayon kay Ate Lena. At kung malaman niyang may boyfriend dito, hindi na niya pinag-aaksayahan pa ng oras. Kulang niyang pinagkikibit balikat ang nalaman. Pero ngayon, parang napakalungkot niya talaga. Pagdating namin sa bahay, nakasimangot na mukha ni Tita Nene ang bumungad sa amin. Kinabahan ako, lalo na at nasa likuran niya si Tito. Anong oras na? Wala po akong dalang cellphone kaya hindi ko na po alam kung anong oras na. Ikaw Carla, may dala ka bang cellphone dyan para malaman natin yung oras? Piloso po kang bata ka ha? Ang sinasabi ko, anong oras na? Pero ngayon lang kayo dumating. Saan ba kayo nang galing? Nagpahangin lang po kami. Nagpahangin? 2 oras kayong nasa labas, nagpahangin lang kayo? Napakaraming gagawin dito sa bahay oh. Alam niyo kumain na tayo, hindi kayo naghugas ng pinggan bago umalis. At ikaw Carla, yung uniform ng pinsan mo hindi mo pa nalalaban? Tita, lalabhan ko na po. Hindi na, nalabang ko na. Nakakainis kang bata ka. Bagong gawa ang nail extension ko pagkatapos pinaglaba mo ko. Kung matanggal to, yari ako sa nail tech ko. Ay, buwisit ang mga batang to. Mga walang silbi. Sayang ang perang pinapadala sa inyo ng tatay ninyo. Mabuti pang mga anak ko na lang ang suportahan ni kuya para hindi nasasayang ang pagpapaaral sa inyo. Puro pulpul naman kayo. Tita Ne, hindi ba parang sumusobra naman po yata kayo? Hindi naman po yata tama na tinatawag niyo po kaming pulpul. Totoo naman ah. Kahit kailan hindi kayo nagkaroon ng medal. Hindi tulad ng mga anak ko na puro honor students. Ang mabuti pa, para madala kayong dalawa, dyan kayo sa labas matulog. Po, Tita Ne, wag naman po kayong ganyan, Tita Nene. Mabilis na pumasok si Tita Nene sa loob ng bahay pagkatapos ay pabagsak na isinara ang pinto. Sunod-sunod kong kinatok ang pinto pero hindi niya ako pinagbuksan. Napabuntong hininga na lamang ako at hinarap si Kuya Chris na tiimang bagang na nakatayo lang doon. Halata sa mga mata niya ang galit pero imbis na gumawa ng aksyon, nanahimik lang siya. Kuya, ayoko nang matulog ulit dito sa labas. Ikaw kasi, sinundan-sundan pa natin si Ate Lena. Halika na. May tinabi akong karton dito sa gilid ng kulungan ni Bantay. Alam kong darating ang araw na dito na naman niya tayo patutulugin. Kaya nagtabi na ako ng karton na pwede natin tulugan. Napakasama talaga ni Tita Nene, no? Pero bakit kaya kahit napakasama ang ugali niya, di pa rin siya kinakarma? Huwag mo kasing hintayin. Darating din ang araw na makakarma si Tita Nene. Hindi lang sa ngayon. Naniniwala ka pala sa karma. Pero ikaw puro ka pa rin pambababae. Ito naman masyado ka seryoso. Hayaan mo na. Oh, yan. Tinatag ko na yung karton para sa'yo. Matulog ka na dyan. Dito lang muna ako sa may bangko. Paano ka? Ako nang bahala doon. Basta ikaw matulog ka na lang dyan ha. Bahala ka po, kuya. Napakahirap matulog sa labas. Bukod sa malamig, walang kumot at walang unan, malamok pa. Pero wala kaming choice kundi ang tiisin dahil wala naman kaming ibang mapupuntahan. Nagkwentuhan na lamang kami ni Kuya hanggang sa tuluyan kaming nakatulog dahil sa sobrang antok. Pero nang lumalalim na ang tulog ko, nagising ako sa malakas na tilaok ng manok kasunod ng boses ni Papa. Mga anak, magsigising kayo. Oh, ba't siya kayo natulog? Mga anak! Papa? Nananaginip yata tayo, Carla. Naririnig ko na si Papa. Mga anak, gumising na kayo. Nandito na talaga ako. Teka, Papa? Papa, nandito ka na nga. Oo, anak. Pero teka, bakit dito kayo natulog sa labas? Kasi po, Papa, ang totoo po niyan pinalabas kami ni Tita Nene kasi hindi kami kagad nakauwi. Bakit? Saan ba kayo nagpunta? Nagpahangin lang po. Nagpahangin kayo ng 10 oras ng gabi kaya hindi kayo pinapasok ng bahay. Opo. Bakit kasi kayo lumalabas pa ng gabi? Ay, tignan mo, dami mong kagat ng lamok.
Lumabas lang po kami ng bahay para umiwas sa lampungan ni tita at tito. Tsaka, ang totoo po niyan, tay, hindi naman talaga yung paglabas namin yung kinagagalit niya eh. Ang totoo po, galit siya dahil hindi kami naghugas at naglaban ng uniform ng mga anak niya. Ano ka mo? Bakit kayo ang pinaglalaban ng uniform ng mga anak ng tita niyo? Kayong dalawa ha? Nawiwili na yata kayo sa pagsisinungaling. Ang sabi sa akin ng tita niyo, imbis na sumunod sa kanya, kung ano-ano raw ang pinagagawa niyo. Panay raw ang bulakbol niyong dalawa, kaya bababa ng grades niyo. Isa pa, yung pinadala ko nung nakaraang buwan, winaldas niyo lang daw sa kung ano-ano. Kaya nagkulang ang pang-budget niyo. Tay, kailan ho kayo nagpadala? Sabi po kasi ni tita, hindi naman daw po kayo nagpapadala eh. Anong hindi? Nagpapadala ako halos 2 o 3 beses sa isang buwan. Kaya pala nakapag-nail extension si tita kasi nagpapadala ka sa kanya. At saka, nakabili na rin po ng iPhone yung panganay niyang anak. Nakakapagtaka nga po eh. Construction worker lang yung trabaho ni tito pero nakabili ng brand new iPhone. Tapos sa isang buwan, may maintenance pang nail at eyelash extension si tita. Pero ang sabi niya po sa amin, halos 1 beses sa 3 buwan ka lang daw po nagpapadala. Anong... Totoo ba yung sinasabi mo, anak? Baka nagsisinungaling ka na naman. Ay, edi wag po kayo maniwala. Papasok na po kami ni Carla sa loob. Papasok pa po kami sa school. Carla, kumato ka na. Tita Nene! Tita! Papasukin niyo na po kami! Mga buwisit! Natutulog pa kami ng tito ninyo? Tita! Tita Nene, pakiusap po pagbuksan niyo po kami ng pinto. Ipagluluto ko pa po kayo ng almusal eh. Ay, oo nga pala. Teka, sungkitin mo na muna yung uniforme ng pinsa mo dyan para ma-plancha mo na mamaya. Nag-request nga palang tito mo na sinangag naman ng... Kuya? Ay, anong ginagawa mo rito? Kasambahay mo ba ang anak ko para iutos mo ang lahat sa kanya? Nakikisuyo lang naman ako. Nakikisuyo? Wala akong narinig na pakisuyo sa paraan ng pag-uutos mo sa kanya. Siya pa ang namamalansya ng mga uniform ng anak mo? Anak niya ba yun? At saka, totoo nga na may nail at eyelash extension ka. Akala ko ba ubos na ang budget para sa mga anak ko? Bakit? Hindi ba pwedeng galing to sa asawa ko? Aba, sobra naman yata yung sinasabi mo sa akin, kuya. Panay nga ang drama mo sa akin, nakakarampot lang yung binibigay na pera sa'yo ng asawa mo. Ang sabi mo sa akin, kulang pa sa panggatas ng bunso nyo. Kaya nga doble yung binibigay ko, bukod pa sa pang-ayos nitong bahay. Pang-ayos po ng bahay? Wala naman pong pinapaayos si Tita Nene dito sa bahay natin eh. Anong sinasabi mong wala? Sa kwenta ko, umabot na ng higit 1 milyon ang naipadala ko sa tita mo sa loob ng 5 taon na nagtatrabaho ako sa Australia. At sa tingin mo ba sasapat ang 1 milyon sa pagpapagawa ng bahay? Anong tingin mo sa akin? Sinungaling? Halika sa loob, kuya. Ipapakita ko sa iyo kung ano mga napaayos ko dito sa bahay mo. Galit na pumasok si Tita Nene sa loob ng bahay namin habang kami naman ay sumunod sa kanya. Hindi ko talaga alam kung anong sinasabi ni Tita Nene na naipaayos niya raw sa bahay namin dahil kahit kailan naman ay hindi niya ito ipinaayos. Malaki ang sinasahod ni Papa bilang construction worker sa Australia. May skills pa siya kaya hindi ko rin alam kung bakit sinasabi ni Tita na wala raw pinapadala si Papa. Kung ano-ano na ngang naiisip kong dahilan tulad na lang ng baka may iba na siyang pamilya doon. Pagdating namin sa may kusina, ipinakita ni Tita ang sinasabi niyang naayos. Ang dapat na ita-tiles na lababo, nilagyan niya lang ng wallpaper sticker na ang design ay parang tiles. Pinakita niya rin ng sahig namin na pinapatiles din sana ni Papa, pero vinyl lang ang inilagay. Kung ano-ano pang DIY lang ang ipinakita ni Tita kay Papa at talaga namang nakakagulat. Kaya naman pala walang nag-aayos sa bahay namin dahil siya lang ang nagdi-DIY. Grabing buhay to, Nene. Nagtrabaho ako sa loob ng 5 taon, tapos ito lang yung dadatnan kong bahay. Anong nirereklamo mo? Maayos ka ang bahay mo ah. Mas gumanda kaysa nung huling uwi mo. Buwiset! Bukod sa ginagawa mo ng alipin ng mga anak mo sa sarili mong pamamahay ko, kung saan-saan mo pa nilagay ang 1 milyon. Kung ganon, asa nang ipinatatabi ko sa yung pera, ha? Anong pinatatabi ang sinasabi mo dyan? Buwan-buwan ako nagpapatabi sa'yo ng pera, di ba? Para sa savings ko. Ano, nasan? Akin na savings card.
Di ba sinabi ko na sa'yo, mahirap paaralin ang mga anak mo. Ang daming gastos. Wala! Wala kang ibibigay! Wala! Ano ibibigay ko sa'yo? Wala nga. Kung ganon, lumayas kayo ng pamilya mo rito! Ganon? Wala kang utang na loob, kuya. Inalagaan ko mga anak mo. Hindi mo inalagaan ang mga anak ko. Silang nag-alaga sa mga anak mo. Matagal nang paulit-ulit na nagsusumbong sa akin ang mga anak ko, pero mas pinaniniwalaan kita. Akala ko nagbubulakbol lang sila dahil sa kawalan nila ng magulang. Pero totoo pala, ang tanga ko para paniwalaan ka, nene. Okay, fine. Aalis kami sa bulok na bahay na to. Akala mo gusto naming tumira sa bahay mo? Excuse me! Nagmamalasakit lang akong tumira dito para bantayan yung mga anak mo. Magsama-sama kayong tatlo. At saka nga pala, akin ang huling bayad mo sa akin para sa pag-aalaga ko sa kanila. Ang kapal din ang mukha mo, no? Wala akong perang ibibigay sa'yo! Wala kang utang na loob! Kaagad ngang nag-impake sila Tita Nene pati na ang mga anak niya kahit na walang ibinigay na pera si tatay sa kanila. Ang nakakapagtaka rito, para bang masayang-masaya at excited pa silang umalis ng bahay namin, wala naman silang malilipatang bahay. Mas mahihirapan sila kapag bumukod sila. Ganon pa man, hindi na namin yon pinansin. Mas itinuon na namin ang atensyon namin kay tatay na tila lugmok na lugmok habang nakaupo sa may sofa na nasa sala. Papa, sorry po. Mga anak, wala kayong dapat na ihingi ng pasensya. Matagal nyo nang isinusumbong ang mga kawalang hiyaan ng tita nyo sa inyo pero hindi ako naniniwala. Napakatanga ko. Hindi ko akalain na magagawa ito ng sarili kong kapatid. Papa, hayaan nyo na po. Itong bahay, ayos lang po sa amin na hindi nyo na ipaayos. Ang importante po sa amin ay yung presensya nyo. Hindi lang yun ang malaking problema, anak. May hindi ako nasabi sa inyo. Ano po? Nagkaroon ako ng sakit sa baga. Okay lang po ba kayo? Hindi po ba sobrang lala? Maagapan pa naman basta't sumunod lang ako sa mga payo ng doktor. Kaya lang, hindi na ako pwede magtrabaho ng mabibigat. Kaya nag-resign ako at umuwi rito sa Pinas. Inaasahan ko sana yung pinaipon ko sa tita nyo bilang panimula sa isang maliit na negosyo pero ang walang iyang kapatid kong yun. Nilustay lang kung saan-saan ang pera pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. Isang beses lang akong umuwi para lang makapag-ipon. Papa, hindi niyo po kasalanan kung mapang-abuso si tita. Kasalanan ko yun. Kasalanan ko. Kasi masyado ako nagtiwala. Kasalanan ko dahil hindi ko kayo pinaniwalaan. Kung hindi na po kayo magtatrabaho at wala na po kayong pampatayo ng kahit na maliit na negosyo, paano na po yung pag-aaral namin ni Carla? Anak, may ipon naman ako kahit kaunti. Matutustusan nun yung mga pangangailangan natin sa loob ng 3 buwan. Isa pa, ibibenta ko ang mga alas na nabili ko para ipangtayo ng maliit na negosyo. Basta huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ng paraan yon. Nakakainis kayo. Ang tanga nyo para paniwalaan ang lahat ng mga sinasabi ni Tita Nene. Ngayon nakakaawa na tayong 3. Kuya Chris, huwag ka naman ganyan kay Papa. Aakit na ako sa kwarto. Maliligo na ako at papasok na ako sa eskwelahan. Kuya Chris, hindi tama yung sinasabi mo kay Papa, Kuya. Anak, hayaan mo na ang kuya mo. Malaki ang tampo niya sa akin. Hindi ko siya masisisi. Kasalanan ko rin naman. Pero, kahit na po. Sige na, anak. Umakyat ka na rin at maganda para sa pagpasok mo sa school bukas. Akala ko kapag umuwi na si Papa, magiging maayos na kaming 3. Pero kabaliktaran ang inaakala ko ang nangyari. Nalaman namin na kaya pala hindi na ipapaayos ni Tita Nene ang bahay namin ay dahil nagpapagawa pala siya ng sariling bahay nila. Kaya pala excited silang lahat na umalis sa bahay namin ay dahil may bahay na sila. Ang masaklap pa, si Tito ang gumawa nun, kaya si Papa rin ang nagpapasahod sa kanya. Galit na galit si Kuya Chris dahil sa sobrang katangahan ni Papa, kaya naging mas bulakbol pa ang kuya ko. Mas naging sakit sa ulo, imbis na matino dahil sa mga nangyari sa amin. Hanggang sa isang umaga, nang katukin ko siya sa kwarto niya, nabigla ako sa eksenang nadatnan ko.
Kuya Chris, ano ba? Hindi ka magigising? Malilate na tayo. Ay, anak nang... Bastos! Bakit bigla kang pumapasok sa kwarto ko? Kuya, sino yung babaeng kasama mo? At bakit pareho kayo nakaubad? Kakainis. Lumabas ka na. Labas! Ito na, lalabas na. Pero sino yung babae sa kwarto mo? Wala ka nang pakialam, Carla. Basta huwag mong papalam to kay Papa ha. Kundi malilintikan ka talaga sa akin. Kuya, hindi na tama yung ginagawa mo. Masama yan. Ang masama kapag ikaw ang gumawa nito. Pabayaan mo na lang ako. Oh, Carla, nagising mo na ba ang kuya mo? Handa na ang almusal. Tay! Ano po kasi? Si kuya? Palabas na ho ako. Pakihintay na lang po. Hoy, bakit parang nag-aaway pa yata kayo? Tumili ka pa, Carla. Wala po, tay. May ipis lang ako nakita kaya napatili po ako. Ah, ganun ba? O siya, halika na, hintayin na lang natin yung kuya mo sa baba. Sige ho. Ay, siya nga pala. Nakadilihensya ako kahapon sa ginagawa ni parang Juni. May pinapaayos lang na aircon. O ito, hati kayo ng kuya mo dyan sa 1,000. Bilhin nyo kung anong pangangailangan nyo, tulad ng pabango, makeup o kung ano pa. Napansin ko kasi na kahit pulbo yata o pabango wala ka eh. Alam ko naman na nagsisimula ng magpaganda ang mga nasa edad mo. Po? Naku, hindi na po kailangan. Maganda naman na po ako kahit walang makeup. Eh kung hindi make-up, siguro damit o gamit na gusto mo. Pasensya ka na talaga anak ha. Yan lang yung kaya kong ibigay sa'yo ngayon eh. Huwag na po, Papa. Itabi niyo na lang po yan. Kung ayaw mong tanggapin, hindi akin na lang. Akin na lang, Papa ha. Salamat po. Hoy, Kuya! Hatihan mo si Carla, Chris. Ayaw naman po niya eh. Akin na lang po lahat to. Ay nako, alam ko naman na hatihan ka pa rin nun. O siya, sige na. Tara na at kumain na tayo. Hindi niyo na po sana binigay. Pwede niyo na pong pandagdag sana sa itatayo niyong negosyo yun eh. Hayaan mo na. Para sa inyo talaga yun. Bilib din talaga ako sa sobrang kabaitan ni Papa. Kahit sa kabila ng pagiging pasaway ng kuya ko, hindi niya pa rin natitiis. Ibinibigay niya pa rin ang lahat ng kapritsyo nito. Mga kapritsyo na hindi nakuha ni kuya noong nasa ibang bansa pa si Papa. Para bang bumabawi siya sa mga taon na si Tita Nene ang nag-aalaga sa amin. Yung mga dating gusto niyang hindi niya makuha dahil madamot si Tita Nene, hinihingi na niya ngayon kay Papa kahit pa alam naman niyang problemado kami sa pera. Carla, samahan mo nga ako sa bahay ni Ma'am Lena. Oh, bakit na naman tayo pupunta sa bahay niya? Binigyan ako ni Papa ng pera, kaya ibibili natin ng sabon ni Ma'am Lena. Ang ganda ng resulta ng sabon sa mga tropa ko eh. Ang kinis na ng mukha ni Mark. Nakita mo naman, di ba? Makinis naman na yung mukha mo. Kaya bakit ka pa magpapakinis? Gusto kong pumuti eh. Mas gagwapo ako kapag pumuti ako. Mas marami ako maaakit na chicks. Alam mo, kuya, hindi ka ba natatakot na baka tamaan ka ng sakit dahil sa ginagawa mong paiba-iba ng babae? Itigil mo yan, kuya. Oo na, ititigil ko na. Samahan mo na lang ako sa bahay nila Ma'am Lena. Sus, para naman labas sa ilong yung sinasabi mo. Bahala ka kung ayaw mong magbago. Ikaw rin naman magsisisi sa huli. Ang dami mo naman sinasabi. Magpapasama lang naman ako eh. Eh di kung ayaw mo, sa iba na lang ako magpapasama. Oo na, sasamahan na kita at baka mamaya hindi ka makabili ng sabon dahil sa pagkakautal-utal mo. Oy, hindi na kaya ako nauutal sa harap ni Ma'am Lena. Ang totoo niyan, close na nga kami. Kung close na pala kayo, bakit kailangan kasama pa ako na pumunta ron? Alam mo namang lalaki ako, Carla. Baka mamaya kung ano masabi ng ibang tao kapag nakita nilang pumasok ako sa bahay ni Ma'am Lena. May pakialam ka pala sa chismis. Akala ko ba may gusto ka sa kanya? Meron nga. Pero ayoko kasing mapahamak siya kapag nagkaroon ng chismis na minamamagitan sa amin dalawa. Kaya halika na, samahan mo na lang ako. Huwag ka na maraming arte. Oo na, sasama ako. Basta bigyan mo akong sabon ha. Kahit hati pa tayo. Pumunta nga kami ni Kuya Chris sa bahay ni Ate Lena. Ang totoo, na-excite din talaga ako na makagamit ng sabon na ibinebenta niya. Totoo ang sinasabi ni Kuya Chris na marami ngang magagandang feedbacks tungkol sa sabon, kaya siguradong gagana din yun sa akin. Oo nga at maganda ang pagiging morena, pero sa kaloob-looban ko, syempre nangangarap din akong maging mas maganda.
Pero pagdating namin sa bahay nila Ate Lena, nawala ang lahat ng excitement na nararamdaman ko nang makita ko si Tita Nene at ang itsura niya matapos ang isang buwang umalis sila sa bahay namin. Lumabas ka dyan, Lena! Harapin mo ako! Pagbayaran mo ginawa mo sa balat ko! Tita Ne? Ano pong ginagawa niyo rito? At saka, bakit ganyan pong balat niyo? Parang nabubulok. Ay, wala kang pakialam! Hindi ikaw ang gusto ko makausap. Lena! Labas dyan! Tita, nakakahiya po. Ang dami nagtitingi ng mga tao. Wala akong pakialam kahit na magtingilan pa sila. Sino ba sila? Hindi sila si Lena. Lena! Bilisan mo dyan at lumabas ka! Ano bang ingay yon? Sino bang... Aling Ne? Anong nangyari sa'yo? Talagang nagmamaang-maangan ka pa, ha? Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong nilagay mo dun sa sabon mo at nagkaganitong balat ko? Aba, sa dinami-rami ng gumagamit ng sabong binibenta ko, ikaw lang pong natatanging nagreklamo, Aling Ne. Kaya sa tingin ko, hindi ang sabon na binibenta ko ang may problema, kundi ikaw mismo. Bakit hindi ka po kaya pumunta sa doktor? Wala ko ibang pinapahid sa katawan ko, ha? Tanging sabon mo lang. Kaya sigurado ako kung sinong dapat nasisihin dito. Tita Ne, ang dami kong kaibigan na gumagamit ng sabon ni Ma'am Lena. Lahat sila kuminis at pumuti. Huwag naman ho kayong naninira ng negosyo kung wala namang matibay na ebidensya. Ay, Diyos ko, Chris! Kahit kailan, bobo ka rin talaga kagaya ng ama mo. Uto-uto ka rin. Hindi ho ako uto-uto. Kung ako uto-uto, ikaw naman isang malaking sinungaling. Alam niyo ba yung ginawa nitong tiyahin ko? Habang padala ng padala yung papa ko sa kanya ng pera, nilustay niya naman sa kung saan-saan. Ang usapang ipaayos niya yung bahay namin, ayun, nagpagawa siya ng sarili niyang bahay gamit ang pera ng papa ko. Anong kinalaman ng isyu ng pamilya natin sa isyu ng sabon ni Lena? Ang punto rito, isa kang may malalang sakit na pagkaubod ng sinungaling. Imbis na magreklamo ka rito, pumunta ka sa ospital at ipa-check up yan. Itanong mo na rin ho kung paano gamutin ang pagiging sinungaling. Bastos kang bata ka. Wala kang galang. Tita, bakit niyo po sinampal si Kuya? Yang kapatid mo, manang-mana sa papa mo. Walang utang na loob matapos kong palakihin. Mga leche. Pupunta ako sa ospital at kukuha ako ng ebidensya na sabon nga nila nang may kagagawan ng sakit ko. At kung mapatunayan, siguradong mabubulok ang babaeng yan sa kulungan. Makaalis na nga, mga puwisit! Pwe! Chris, ayos ka lang ba? Namumula ang pisngi mo. Ayos lang po ako, ma'am. Pasensya na po kayo sa pag-iiskandalo ng tita ko, ha. Hali kayo, pasok na muna kayo sa loob. Ikukuha kita ng yelo para hindi magkaroon ng pasa ang pisngi mo. Maraming salamat po, ma'am. Carla, tara daw sa loob. Alam kong imbis na mainis dahil nasampal siya ni Tita Nene, mas natuwa pa si Kuya Chris, lalo na't pinapasok kami sa bahay ni Ate Lena. Hindi lang yon, talagang si Ate Lena pa ang naglagay ng yelo sa pisngi ni Kuya Chris kung saan siya nasampal. Ang lakas manampal ng tita nyo. Tingnan mo, magkakaagad ang pisngi mo. Ayos lang po, Ma'am Lena. Sanay naman po ako nasasaktan ni Tita Nene eh. Grabe, natiis nyo yon. Wala naman po kami magawa nun dahil hindi kami pinaniniwalaan ng papa namin. Ito nga po si Carla, ginawang alipin ni Tita Nene. Totoo ba yun, Carla? Hindi naman po siguro matatawag na alipin. Ako po lahat ang gumagawa ng gawain sa bahay kahit paglalaban ng uniform ng mga anak ni Tita. Grabe, hindi ko akalain na ganyan pala kayo kung ituring nung sarili niyong kadugo. Akala ko mayabang lang talaga siya kung magsalita, pero astang mayaman din pala. Ganun na nga po. Ay, pasensya ka na, Chris. San pa bandang masakit? Dito po sa gilid ng labi. Parang hindi naman natamaan ng sampal ni Tita yan. Hindi mo lang nakita, natamaan din. Muntik ang dumugo eh. O sige na, lalagyan ko na rin nitong yelo. Nga pala, anong ginagawa niyo rito? Parang papunta kayo sa bahay ko kanina eh. Oo nga pala, ma'am. Bibili po sana kami ng sabon. Hindi ka natakot na baka maging kagaya ng balat ng tita mo ang balat mo? Ay hindi po. Bakit naman po magkakaganon yung balat ko? Naniniwala po ako sa sabon na binibenta mo, ma'am. Naku, maraming salamat sa tiwala kahit na sinisiraan ako ng tita ninyo. Sa totoo nga po, baka nakulam na yan si Tita Nene dahil sa sobrang sama ng pag-uugali. Hindi malabong marami siyang kaaway. Ganon? Naniniwala kayo sa kulam?
naniniwala po ako. Kasi dating nakulam ng aswang yung mama namin. Ha? Kinulam ng aswang ang nanay niyo? Opo, 10 taon po ako nun habang si Carla naman 8 taon. Nagkasakit po yung mama namin ng sobrang lubha. Kung ano-ano pong sinusuka niya at namayat po siya ng gusto. Pabalik-balik po sila sa ospital pero hindi nagagamot ng kahit na sinong doktor. Hanggang sa namatay na lang po siya. Hindi alam ni Papa ang tunay na dahilan nun. Pero nalaman na lang po namin na may isang aswang na naiinggit sa kanya. Kaya siya kinulam nito. Yung mama mo ba? Anong pangalan? Po, bakit niyo po kailangan malaman? Gusto ko lang sanang ipagdasal ang kaluluwa niya. Sana maayos na siya kung nasan man siya ngayon. Carmina po yung pangalan niya. Carmina? Yun palang pangalan niya. Sige, ipagdadasal ko siya. Maraming salamat po, Ma'am Lena. Dahil ipinagtanggol niyo ako kanina, libre na ang unang isang bag ng sabon na bibilihin niyo dapat. Hala ma'am, hindi na po dapat kayo nagabala pa. Ayos lang, no? Hindi naman ako malulugi dyan. Tahimik lang akong nakinig sa usapan ni na Ate Lena at ni Kuya Chris. Na out of place ako sa usapan nilang dalawa at mas lalo ko pang naramdaman nang tanungin ni Ate Lena ang pangalan ng mama namin. Hindi ko alam kung bakit pero na-weirdohan ako sa tanong na yon at sa paraan ng pagtatanong niya. Kita ko sa mga mata niya ang matinding curiosity na para bang kapag nalaman niya ang pangalan ng mama namin, may malalaman siyang isang mahalagang bagay. Matapos nga ang mahaba-habang kwentuhan ni na Kuya at ni Ate Lena, sa wakas ay pinauwi niya rin kami. Ang tagal kong naghintay sa usapan nilang dalawa. Sa tagal ng kwentuhan nyo ay nabutan na tayo ng hapon. Ano magagawa ko kung masarap ka kwentuhan si Ma'am Lena? Sus! Masarap ka kwentuhan. Gusto mo lang talaga magpabango sa kanya kasi crush mo siya. Naka, kuya. Ewan ko sa'yo. Mga siraan yung magandang araw ko. Ngayong araw na yata yung pinakamasayang araw sa buhay ko eh. Ganun mo talaga kagusto si Ma'am Lena? Eh sino bang hindi? Bukod sa ang ganda na niya, ang bait pa. Ipagdadasal niyang araw yung kaluluwa ni Mama eh. Talagang naniwala ka naman na ipagdadasal niya nga. Eh ang cringe nga ng pagtatanong niya bigla sa pangalan ni Mama. Hindi mo man lang ba napansin? Pwede namang sabihin niya lang na ipagdadasal niya si Mama, pero tinanong pa niya yung pangalan. Eh siguro gusto lang niya maging specific kung sino ba yung gusto niyang ipagdasal. Eh mahirap nga naman ipagdasal yung taong hindi mo naman alam yung pangalan. Hindi pa rin ako kumbinsido. O hindi wag. Tara na, pumasok na tayo sa bahay para naman masubukan ko na tong sabon. Papa, nakauwi na po kami. Oh, mga anak, tama-tama ang uwi nyo. Mainit-init pa at kakaluto ko lang ng banana Q. Wow, sarap po yan ah. Halika, Chris, kain tayo ng banana Q. Maliligo lang po ako. Teka, pero lalamig na to. Ayoko po ng mainit na banana Q. Oh, sige, ikaw ang bahala. Carla, halika na. Sige po, tay. Siya nga po pala, nag-eskandalo si Tita Nene sa bahay ni Ate Lena. Ano? Bakit siya nag-skandalo? Tsaka, sinong Lena? Ay, pasensya na po pa. Basta si Lena po yung bagong lipat na kapitbahay natin. Teacher din po siya ni Kuya Chris. Ah, ganun ba? Eh, bakit daw nag-skandalo ang tita mo? Eh kasi po, itong si Lena, nagbebenta po siya ng sabon na pampakinis at pampaputi. Bumibili po si Tita Nene sa kanya. Ang ganda nga po ng resulta nung una eh. Kaya lang po, may problema. Eh si Tita Nene, parang nabubulok po yung balat. At isinisisi niya yun sa sabon na binenta sa kanya ng Lena? Opo, Papa. Ang tita niyo talaga. Kahit kailan wala nang ibang ginawa kundi magpahamak ng ibang tao. Masisira pang negosyo ng dahil sa kanya. Sinabi niyo pa po. Nakakaya talaga ang tita mo. Bukod pa dyan, nabalitaan ko na nabuntis daw ang pinsan mo si Mari. Inaasahan ko na po yan, Papa. Yung pinagmamalaki niyang honor student, nabuntis ng maaga. Kaedad mo lang yun pero buntis na. Paano po hindi mabubuntis yun? Pinagsasabay-sabay ang pag-aaral at pagbo-boyfriend. Imbis na maghugas ng pinggan na mag-alaga ng bunso nilang kapatid, pumupunta sa bahay ng boyfriend niya. Ang palusot niya kay tita, mag-aaral daw sila o kaya may project pero ang totoo, naglalandian lang sila ng boyfriend niya. Eh kung ganun, paano siya naging honor student? Ewan ko nga rin po, Papa.
Basta, kasalanan niya rin yan. Kaya nga. Oh, Chris, saan ka pupunta? May pupuntahan lang po ako saglit. Oy, pero kakauwi nyo lang, di ba? Hindi ka pa magmerienda nitong banana Q. Busog pa po ako. Alis na po ako. Pero teka, anong oras ka uwi? Chris! Simula nang bumili si Kuya Chris ng sabon kay Ate Lena, madalas na itong lumalabas ng bahay ng 10 oras ng gabi. Uuwi ito gabing-gabi na at masayang-masaya. Ilang beses na siyang pinagsasabihan ni Papa pero ang nangyayari ay mas mataas pa ang boses niya sa tuwing nagkakasagutan sila. Si Papa na lang ang umiintindi. Isang araw, sunod-sunod na nagkakawalaan ang mga lalaking kapitbahay namin. Hindi lang mga kapitbahay, kundi pati na rin ang mga kabarangay. Pare-pareho ang pattern, palaging lumalabas ng gabi, pagkatapos ay hindi na nakakauwi pa. Hanggang sa isang gabi, nagulat kami nang bigla na lang dumating si Tita Nene sa bahay. Kuya Rami! Kuya, pagbuksan mo ako ng pinto! Kuya! Tita Ne, bakit po kayo umiiyak? Ano pong nangyari sa inyo? Carla, ang papa mo! Kailangan ko ng tulong! Pakiusap! Bakit po ba? Ano pong nangyari? Nasa banyo pa po si Papa. Sabihin mo, bilisan! Kasi dinudugo ang pinsan mo, mukhang makukunan yata siya. Hindi ko alam ang gagawin ko, Carla. Nag-away kami kagabi ng tito mo. Umalis din siya at hanggang ngayon hindi pa rin nakakauwi. Dinala mo na ba sa ospital ang anak mo? Hindi pa, kuya. Walang-wala akong pera dahil dinala lahat ng asawa ko eh. Ganun, ako na bahala. Halika na, sasamahan ko kayo papunta sa ospital. Pero Papa, pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Tita Nene sa inyo? Hindi ko kayang tiisin ng pamangkin ko, Carla. Kayo na muna ang bahala rito sa bahay. Si kuya mo, wag mo siyang palalabasin ngayong gabi ha. Delikado at marami ang nawawalang lalaki sa baryo natin ngayon. Sige po, Papa. Ako na pong bahala. Hindi ako sang-ayon sa tulong na ibinigay ni Papa para sa kapatid niyang sobrang sama ng ginawa sa kanya. Oo, at emergency talaga ang nangyari sa pinsan ko. Pero ang samahan pa sila at bigyan ng pera, nakakasama ng loob. Porque mabait ang papa ko, inaabuso na lang palagi. Imbis na problemahin pa yon, ang ginawa ko na lang ay bantayan si Kuya Chris na mukhang nagbabalak na namang umalis. Puno na naman ng pabango ang buong katawan niya kahit bagong ligo. Kuya, saan ka na naman ba pupunta? Diyan lang. Huwag mong sabihin kay Papa na umalis ako kasi baka bukas pa ako ng umaga uuwi. Hindi pwede. Hindi ako papayag na umalis ka dahil si Papa mismo ang nagsabi sa akin na huwag kang paalisin. Pakialam ko ba sa kanya? Wala naman siyang magagawa kung gusto kong lumabas eh. Kuya naman nasisiraan ka naman ng bait. Alam mong sunod-sunod ang mga nangyayari nagkakawala ang lalaki sa barangay natin. Halos 10 na nga nawawala. Isa na rin yung kaibigan mo. Kaya bakit hindi ka pa rin natatakot? Hindi naman ako tatanga-tangang katulad nila. Yung kaibigan ko, nakipagtanan yun kaya siya nawawala. Pati si Tito nawawala. Sus, imposibleng mawala yun. Tanda-tanda na nun eh. Sigurado pumunta lang yun sa kabit niya. May kabit si Tito? Ilang beses ko nakitang sumakay yun sa tricycle na may kakabay na babae. Kaya siguradong may kabit yun. Bahala sila. Ang punto rito, huwag ka nang lumabas dahil baka ikaw naman susunod na mawala. Ay, nakakainis. Diyan lang naman ako eh. Ba't ba ang kulit mo? Saan dyan? Wala kang masabi kung saan eh. Mamaya na nga lang. Ano? Anong mamaya na lang? Wala. Ang sabi ko hindi na ako aalis kasi buwisit ka. Nagagawa mo na akong sabihan ng buwisit Grabe ka na kuya Oh, ikaw rin naman yung may kasalanan, di ba? Hindi ka naman dating ganyan nung wala si Papa. Masyado ka sunod-sunuran sa kanya. Hindi ako sunod-sunuran. Talagang concern lang ako sa'yo dahil sa mga kumakalat na balita tungkol sa mga nawawalang lalaki. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Umalis ka kung gusto mo. Wag na, para wala ka ng reklamo dyan. Galit na bumalik si Kuya Chris sa kwarto niya habang ako ay sumunod na lang din sa kanya. Alam ko na aalis lang din si Kuya, hihintayin niya lang akong makatulog. Kaya ang ginawa ko, nagpanggap akong tulog. Isang oras din akong naghintay sa pagbubukas niya ng pinto hanggang sa marinig ko na nga ang mga yabag ng paa niya. Pumasok pa nga siya ng kwarto ko para i-check kung tulog na ba talaga ako.
Nang maramdaman kong umalis na siya at bumaba na ng hagdan, doon ako sumunod sa kanya. Gusto kong malaman kung ano o sino ba talaga ang pinupuntahan ng kuya ko at kung bakit inuumaga na siya. Sinundan ko si kuya hanggang sa makarating siya sa bahay ni na Ate Lena. Halos manlumo ako, lalo na nang lumabas si Ate Lena at hinalikan niya si kuya sa may labi bago niya ito pinapasok sa loob. Sa sobrang inis ko, kakatok na sana ako sa gate ng bahay ni Ate Lena pero halos mapatalon ako sa gulat nang may humawak sa balikat ko. Carla, saan ka pupunta? Bakit gumagala ka pag gabing-gabi na? Tita Nene, bakit po kayo nandito? Di po ba pumunta kayo ni Papa sa ospital? Ano sinasabi mo? At bakit naman kami pupunta sa ospital? Pumunta po kayo sa bahay namin. Ang sabi niyo po, dinugo si Marie tapos... Ay, Diyos ko! Hindi ako yan, Carla! Po? Anong ibig niyo sabihin, tita? At saka bakit po kayo nandito? Pupunta ako sa inyo kasi hinahanap kong tito mo. Baka napadpad dito sa inyo eh. Nag-away kasi kami kagabi at hanggang ngayon hindi pa siya umuwi. Si tita, wag naman po kayong ganyan. Wag niyo naman po akong tinatakot. Ikaw po talaga yung pumunta sa bahay namin. Sinamahan ka nga po ni Papa sa ospital eh. Ano ka ba, Carla? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi po, tita. Kung ganun, kung hindi ka ang pumunta sa bahay para isama si Papa, di sino? Aba, malay ko! Natigilan kami sa pag-uusap nang marinig namin na tila ba may humihingi ng tulong sa loob ng bakuran ng bahay ni Ate Lena. Mahina lang ang boses nito, kaya medyo nakaramdam ako ng takot. Parang multo nga ang naririnig ko dahil sa sobrang hina ng boses. Ay, naririnig mo bang naririnig ko, Carla? Parang boses ng tito mo yun ah. Boses po ni Tito? Para pong boses ng multong narinig ko eh. Tumabi ka dyan. Dito ko banda narinig yun eh. Aray ko naman, tita. Kung makatulak naman kayo. Huwag kang maingay. Pakikinggan ko lang ng gusto. Ayun, narinig ko na naman. Saan po ba? Dito. Pakinggan mo rin kung maririnig mo rin ba. Oo nga po, tita. Si Tito nga yun ah. Nako, yun talagang si Lena. Talagang may tinatago yung lukurot na yan eh. Teka nga, malilintikan talaga sa akin yung babae niyan. Tita, teka lang po. Baka po nagpapadalos-dalos po kayo. Ano nagpapadalos-dalos? Naririnig ko ang boses ng asawa ko sa loob ng bakuran niya. Tita, kumalma lang po kayo. Kung nasa loob nga po ng bakuran ni Lena si Tito at humihingi siya ng tulong, baka may ginawa siyang masama kay Tito. Hindi ba pwedeng tumawag na lang muna tayo ng tulong sa barangay o kaya sa polis? Kung pupunta pa tayo doon, wala na tayong oras, mamamatay na lang ang tito mo. Oo nga po pala, si Kuya Chris, nasa loob din ng bahay niya. Kita mo na, halika, puntahan na natin sa loob, dali. Galit na galit si Tita Nene na kinalampag ang gate sa bahay ni Ate Lena. Pero nakapagtataka na kahit pa napakaingay na niya, walang nagigising na kahit isa sa mga kapitbahay namin. Ilang saglit pa bumukas ang pinto at lumabas mula roon ng taas noong si Ate Lena. Nakasuot siya ng kulay itim na bestida habang nakalugay ang mahaba at maalon niyang buhok. Nangingibabaw ang kaputian niya sa madilim na gabi. Ano na namang problema mo, Aling Nene? Busy ako ngayon. Baka pwedeng bukas ka na lang bumalik? Ilabas mo ang asawa ko! Ang asawa mo? Bingi ka ba? Oo, ang asawa ko. Narinig ko ang boses niya na humihingi ng tulong. Anong ginawa mo sa kanya, ha? Magtutuloy ka nga, Aling Nene. Wala rito ang asawa mo. Ano dyan? Titignan ko. Pwisit na babaeng to. Ang kuya ko, pwede po bang pakisabihan siyang umuwi na? Sinundan mo ang kuya mo? Oo po, kasi teka lang, nawawalang mga lalaki. Teka, ikaw bang kumukuha ng mga nawawalang lalaki sa barangay namin? Huwag kang mag-akusa ng ganyan, Carla. Masama ang mambintang. Kung ganoon, si kuya. Ilabas mo si kuya. Pumasok ka sa loob. Halika at kausapin mo siya. Talagang papasok ako, Ma'am Lena. Hindi niyo po dapat pinapatulan si kuya. Bata pa siya at... Aray! Matulog ka na muna, Carla.
Yon ang huling narinig ko bago ako tuluyang bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Nang magkamalay ako, agad na nanuot sa ilong ko ang nakakasulasok na amoy ng pinaghalong pabango at nabubulok na patay. Yung amoy para bang pilit na tinatabunan ng isang napakabahong amoy gamit ang pabango. At nang imulat ko ang mga mata ko, nakita ko ang malaking lutuan, palakol at malaking spatula. Pero ang kinabigla ko ay nang makita ang mga nakasabit patiwarik na mga lalaki. Lahat sila'y hubad at pare-parehong wala ng buhay. Mapapatili pa lang sana ako sa sobrang takot, pero hindi ko na nagawa nang marinig ko ang sigaw at pagmamakaawa ni Kuya Chris. Huwag po, ma'am! Pakiusap! Huwag niyo po akong patayin! Pakiusap! Tumahimik ka! Hindi ba't gusto mo to? Gusto mo ako, diba? Dapat sundin mo lahat ng gusto ko. Hindi! Huwag! Ayoko pa pong mamatay! Bitawan mo ang kuya ko! Bitawan mo siya! Ang bilis mo namang nagising. Hindi bale, hindi ka naman makakatakas dyan. Isa pa, maganda sana kung makita mo kung paano ko gagawing sabon ang kuya mo. Sabon? Tao ang inihahalo mo sa sabon ay binebenta mo? Oh, bakit? Wala namang nagbabawal na taong ilagay sa sabon ah. Common sense na lang. Sino maglalagay ng tao sa sabon? Teacher pa naman kayo. Wala ka nang pakialam doon. Basta gagawin kong gusto kong gawin. Kuya Chris, bilisan mo na. Kanina ko pa tinitingnan si Kuya Chris. Sinesenyasan ko siya gamit ang kilay ko. Kaya nang sabihin ko yon, agad niyang sinikmuraan si Ate Lena gamit ang tuhod niya. Agad namang tumiklop si Ate Lena. Napahiyaw siya sa sakit habang hawak ang kanyang tiyan. At si Kuya naman tumakbo sa akin at saka tumalikod. Tanggalin mo ang tali gamit ang ngipin mo. Lumapit ka pa. Bilis! Walang hiya ka. Pagkatapos mong magpakasasa sa katawan ko, hindi ka pala susunod sa gusto ko. Bakit? Hindi ka ba nasarapan? Ano? Sa isang batang kagaya mo? Bata ka lang, Christopher. Mas maraming mas magaling kesa sa'yo. Buwisit ka! Makukulong ka! Ikaw munang makukulong bago ako. Makukulong ka sa mga sabon na gagawin ko! Anong... Tatanggal ko na po, kuya. Ah! Aswang! Hindi kayo makakatakas sa akin. Nakipag-ano ako sa aswang? Bakit? Nasarapan ka naman, hindi ba? Kadiri! Ikaw kasi, kuya eh. Masyado ka nagpapadala sa magaganda. Ayan tuloy, nabiktima ka. Saka mo na lang ako asarin kapag nakaligtas na tayo rito. Paano ako makakaligtas? Nakatali ako. Akong bahala. May malaking pakpak si Ate Lena, pero hindi ako sigurado kung anong uri siya ng aswang. Mukhang hindi siya manananggal dahil hindi naman nahati ang katawan niya at nanatili siyang maganda. Ang nakakatakot lang sa kanya ay ang pakpak niya at ang kanyang mahahabang kuko na siguradong makakasugat sa oras na madikitan lang kahit kaunti. Nang sumugod si Ate Lena kay Kuya Chris, kaagad siyang nakaiwas. Mabilis na tumakbo si Kuya Chris patungo sa nakasabit na palakol. Pagkadampot niya nun, iniharap niya ang palakol kay Ate Lena. Subukan mo akong lapitan. Tatagain talaga kita! Edit nagain mo ko, Chris. Alam ko namang tuwag ka. Hindi ako duwag! Kaya kitang patayin! Patayin mo na ako, Chris. Patayin mo na ako. Subukan mo na talagang lumapit! Di lumapit kung yan ang gusto mo. Tumatawang lumapit nga si Ate Lena kay Kuya Chris. Pero imbis na saktan si Ate Lena, naihagis niya palayo ang palakol. Tawa ng tawa si Ate Lena habang si Kuya Chris ay takot na takot na. Sisigawan ko na sana sila, pero namilog ang mga mata ko nang makita si Tita Nene.
Sinenyasan niya ako na huwag mag-ingay habang inaalis niya ang tali sa mga kamay ko. Tita Ne, paano po kayo nakatakas? Hindi niya ako nahuli. Nagtago ako nang makita kong hinampas ka niya sa ulo. Tita, si Tito po, nakita mo? Patay na ang tito mo. Carla, pasensya ka na ha. Sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali sa inyo magkapatid, lalong-lalo na sa papa mo. Tita, para namang mamamatay ka na sa mga sinasabi mong yan. Mamamatay na nga ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Mamamatay na ako. May malubha akong sakit. Hindi dahil sa sabon na pinahid ko sa palat, kundi dahil sa karma ko, dahil sa mga pinagagagawa ko sa papa mo. Alam mong mas masakit. Nang dahil sa sakit ko, natuklasan ko ng bababae ang tito mo. Iniwan niya ako dahil wala raw akong kwenta. Tita? Tumakas ka na. Hanapin mong tatay mo doon sa may bakuran. May kulungan si Lena doon. Nakita ko. Sigurado ako nandun ang tatay mo. Pero paano po kayo, tita? Iniligtas ko ang kuya mo, kaya bilisan mo na. Hanapin mo na si kuya. Nalilito man, pumayag akong hanapin muna si Papa. Naisip ko na kung mahahanap ko si Papa, babalikan na lang namin sila para iligtas si Kuya Chris at si Tita Nene. Kaagad akong lumabas at hinanap ang sinasabi ni Tita Nene kung saan ikinulong ang papa ko. Nang makarating, naroon nga ang mga nawawalang lalaki, kabilang naroon ang kaibigan ni Kuya Chris. Lahat sila ay tulala na parabang wala na sa katinoan, maliban kay Papa. Anak, Diyos ko Carla, anong ginagawa mo rito? Papa! Ilalabas ko po kayo rito. Mamaya ko na po ipapaliwanag ko anong nangyari. Ayun, nandun sa may cabinet na yan. Ay sa gilid mo, nasa loob niya ng susi. Teka lang po. Ito po, nakita ko na. Buksan mo na tong gate para makatakas sa kaming lahat. Ito na po, Papa. Pero, bakit nakatulala silang lahat? Lahat sila ay nahipnotismo ng bangkilan. Ano? Kailangan lang silang sampalin. Bilisan mo na. Teka, ito na po. Tulungan mo akong palabasin silang lahat at sampalin para matauhan. Tinulungan ako ni Papa na palabasin ang mga nakakulong. Pagkatapos ay inilabas na muna namin sila sa bahay ni Ate Lena bago namin sila pinagsasampal. At nang matauhan na nga, para silang nabalik sa tunay na mundo, pero ang problema, wala silang maalala sa lahat ng mga nangyari sa kanila. Bakit hindi ka nahihypnotize, Papa? Dahil hindi naman ako gumagamit ng produkto niya. Dahil ang mga gumagamit lang nun ang tanging naaapektuhan. Kaya kung mapapansin mo, lahat ng mga babaeng gumamit nun hindi nagigising ngayong gabi kahit na sobrang ingay. Habang ang mga lalaki, pinapapunta niya rito para gawin niyang biktima. At ginagawa niyang sabon? Hindi lang sabon, Carla. Meron lang siyang ginagamit na sangkap na galing sa mga lalaki, pero kinakain na niya ang ibang parte ng katawan. Papa, paano niyo po nalaman ang lahat ng ito? Marami akong kailangang ikwento sa iyo, anak. Mga bagay na pinagsisihan ko magpasa hanggang ngayon. Pero kailangan na muna nating iligtas ang kuya mo. Sa ako na lang sasabihin sa iyo. Si Tita Nene rin po, Papa. Nandun din siya. Ano ka mo? May malubhang sakit si Tita Nene at mukhang balak niya na pong magpakamatay. Sa kabila ng lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Tita Nene kay Papa, matindi pa rin ang pag-aalala niya para rito. Agad kaming pumasok sa kung saan ako lumabas kanina. Isa yung maliit na bodega na ang alam ng lahat ay pagawaan ng sabon. Pagpasok namin doon, saktong nakaangat na si Tita Nene sa lupa habang hawak ni Ate Lena ang leeg. Mamamatay ka nung nakakatiling babae ka. Pwisit ka. Bitiwan mo ang kapatid ko! Ramil, nakatakas ka na pala. Salamat sa tulong nitong siraulo mong kapatid. Hindi sira ulo ang kapatid ko, kaya ibaba mo na siya! Pagkatapos kanyang lukuhin, wala ka bang kadala-dala, Ramil? Mula pagkabata niyo, niloloko ka na niya. Pagkatapos, gusto mo pang mabuhay ang babaeng to? Wala ka ng pakialam doon. Dahil kahit ano pa man ang nagawa sa akin ni Nene, kapatid ko pa rin siya! Tunay ka nga talagang tanga, Ramil. Hanggang ngayon, tanga ka pa rin sa mga pinipili mong desisyon. Manang-mana sa iyo tong anak mo si Christopher. At tanga rin ako para pagkatiwalaan ka, Lena. Bitiwan mo na ang kapatid ko!
Di bitawan. Masunurin naman ako eh. Pare-pareho kaming nabigla nang marahas niyang inihagis si Tita Nene at mabilis na tumilapon palayo. Saglit na natulala kami hanggang sa napasigaw na si Papa sa sobrang galit. Galit na dinampot ni Papa ang palakol na nabitiwan ni Kuya Chris kanina. Sunod-sunod na pinatama ni Papa ang palakol kay Ate Lena na panay naman ang tawa. Kuya Chris, hindi pwedeng nakatayo lang tayo rito. Dapat may gawin tayo. Halika, kumuha rin tayo ng mga gamit na pwedeng ipanlaban sa kanya. Ayun, may pala. At ito sa'yo, martilyo. Sige kuya, halika na at patayin na natin yung bangkila na yan. Mga bata, umalis na kayo. Ako nang bahala sa kanya. Hindi po, Papa. Hindi po kami aalis dito hanggat hindi tayo sabay-sabay na aalis. Galit na sumugod ako kay Ate Lena at sakto namang natamaan ko ang kamay niya. Nang matamaan ko yon, sumunod naman si Kuya Chris na nahampas ang pakpak nito kaya dumausdos siya sa sahig. Sa pagkakataong yon, si Papa Ramil naman ang umamba at gamit ang palakol, pinutol niya ang kabilang pakpak ni Ate Lena. Mga walang hiya kayo ang pakpak ko! Ngayon, Lena, hindi ka na makakalipad. Kaya lumabang ka ng patas. Bitiwan yung mga hawak niyo kung gusto niyo ng patas na laban! Ano kami, tanga? Isa kang aswang, Lena. Kaya siguradong kayang-kaya mo kami saktan kahit na wala kang mga pakpak. Kung ganun kayo ang madaya... Dami mo pang satsat. Patayin na natin ang aswang na to, Papa. Wow, parang kanina lang kuya natatakot ka nang patayin siya. Hindi na ako natatakot ngayon kasi gusto ko nang umuwi. Muling pinukpok ni Kuya Chris ang ulo ni Ate Lena hanggang sa tuluyan na nga itong nawala ng malay. Si Papa naman hindi pa nakontento at pinagtataga niya si Ate Lena hanggang sa tuluyan na nga itong namatay. Papa, may iniluluwa siyang itim na bato. Kukunin ko at ibabaon ko yan sa bakuran niya. Ano po ba yan? Yan ang bertud niya bilang isang bangkilang aswang. Papa, si Tita Nenay po pala. Ang kapatid ko, Diyos ko. Ayun po siya, Papa. Alam niyo po bang humingi siya ng tawad sa akin para daw po sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya? Iniligtas rin po niya ako mula kay Ma'am Lena. Muntik na po akong kainin kanini. Alam kong hindi naman talaga sobrang sama ng kapatid ko. Sadyang dala lang ng mga ambisyon niya, kaya niya nagawa ang mga masasamang bagay na yun sa akin. Ang mabuti pa, tapusin na natin ang araw na to. Pagod na ako. Si Papa ang kumarga sa wala ng buhay na katawan ni Tita Nene. Dinala namin siya sa ospital pero sa morgue lang din diniretso. Pagkatapos ay pumunta kami sa police station para ipaalam ang nangyari. Para bang hindi na bago sa kanila ang kinuwento ni Papa. Nagpasalamat lang ang mga ito at tahimik na pinuntahan ang bahay ni Ate Lena. Bagay na ipinagtaka namin ni Kuya Chris pero pareho kaming nanahimik hanggang sa tuluyan kaming makauwi ng bahay. Ilang minuto rin kaming tulala habang nakaupo sa may sala. Si Papa naman nagtimpla ng kape para sa amin. Kung hindi lang nagsalita si Papa, hindi pa kami kikibo. Pasensya na kayo sa lahat ng mga naranasan niyo ngayong gabi, mga anak. Hindi niyo po kasalanan ng mga nangyari, Papa. Ang totoo niyan, may kasalanan din ako. 8 taon na ang nakaraan simula nung nalaman kong hindi simple ang pagkamatay ng mama niyo. Alam ni Chris ang tungkol sa kulam na ginawa ng isang aswang, pero hindi niya alam kung sino. Papa, ano pong ibig niyong sabihin? Si Lena, matanda na yan. Kapanahunan pa nila Lapu-Lapu nung isilang siya. Pero magpahanggang sa ngayon, maganda at batang-bata pa rin siya. Isa siyang babaylan na maraming kakayahan pagdating sa panggagamot. Pero dahil sa kasakiman, hindi lang panggagamot ang ginawa niya. Nangkulam rin siya at kung ano-anong kasamaan pa ang ginawa niya. Hanggang sa isang niya ang sarili niya sa isang demonyo at ginawa siya nitong bangkilan. Isang aswang na babaylan na umaakit sa mga lalaki para biktimahin. At isa ako sa muntik mabiktima ni Lena. Ibig niyo pong sabihin, siyang kumulam kay Mama? Oo, kinulam niya ang mama mo dahil sa labis na inggit.
Pangarap ni Lena ang magkaroon ng isang magandang pamilya gaya ng sa atin. Kaya ang ginawa niya, kinulam niya ang mama niyo habang ginagayuman niya naman ako. Kaya nagkaroon po kayo ng relasyon ni Mama? Si Ma'am Lena po yung kabit mo nung naghihingalo si Mama dahil sa malubhang sakit? Oo anak, pasensya na. Napakalaki kong tanga para magayuman ng isang aswang. Nang dahil sa akin, namatay ang mama niyo. Hindi po, Papa. Wala po kayong kasalanan. Naranasan ko kung paano magayuman ni Lena. Hindi nyo naman po ginustong mangyari yun eh. Si Lena po yung gumawa ng lahat ng to. Siya po ang sumira sa pamilya natin. Tama si Kuya Chris, Papa. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili mo. Maraming salamat mga anak. Pero hindi pa ako sigurado kung kailan ko matatanggap na hindi ko kasalanan. Dahil hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Papa, sorry po ah. Oh, para sa naman, Chris. Sorry po dahil masama po yung naging turing ko sa iyo nitong mga nakaraang buwan simula nung umuwi ka. Sobrang sama po kasi talaga ng loob ko sa inyo. Akala ko talaga ng babae ka noon habang may malubhang sakit si Mama. At mas lalo pa pong sumama yung loob ko sa iyo nang magpaloko ka kay Tita Nene. Pero ngayon, naiintindihan ko na po na lahat ng nangyari, hindi nyo naman po talaga ginusto. Maraming salamat anak ha. Salamat at sa wakas, naintindihan mo na rin ako. Oh, wala po bang hug dyan? Halika nga kayo sa papa nyo. Matagal-tagal na simula nung huling beses ko kayong nayakap eh. Corny nyo naman po, Papa. Anong corny? Mga baby ko pa rin kayo. Kuya, tara na po. Ay nako, sige na nga. Ang sarap sa pakiramdam na matapos ang lahat ng pinagdaanan ng pamilya namin, sa huli ay nagawa pa rin naming magkabati-bati. Si Tita Nene nang hingi siya ng tawad kay Papa bago siya mawala. Habang si Kuya Chris, tuluyan na siyang nagbago. Nagpakabait na siya kay Papa. At hindi na rin siya naging babaero. Nag-focus na lang siya sa pag-aaral. Habang ako, hirap magkaroon ng boyfriend dahil sa Papa at Kuya ko. At dahil ulilang lubos na ang tatlong pinsan ko, kami na ang nag-alaga sa kanila. Lahat ng naipon ni Papa ay nakabalik sa kanya kaya nagawa niyang magtayo ng maliit na negosyo para makapagsimula kami. Naging tahimik ang buong baryo tungkol sa nangyari kay Lena. Kahit ang mga lalaking nahipnotismo niya ay wala ring imik. Ang sabi ni Papa, dahil daw yun sa wala silang naaalala at ang mga pulis naman alam nila ang mga nangyayaring ganito. Sadyang hindi na nila nire-report dahil baka mabulabog ang katahimikan ng mga tao. Sa ngayon, 7 taon na po simula nang nangyari ang lahat pero parang sariwang-sariwa pa rin sa akin ang mga nangyari. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko, Miss Anne. Maraming salamat po sa pagtatampok ng kwento namin ng kuya ko. More power po sa inyong channel. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.